Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 4. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Haben, isang Kananeo na hari ng Hasor. Si Sisera na taga-Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Haben ay may siyam na raang karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon, kaya tumingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, "Ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Haben. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya." Sumagot si Barak, "Pupunta ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sinabi ni Deborah, "Kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan, sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae." Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Zebulon, at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Samantala si Heber na isang Seneo ay lumayo sa mga kapwa niya Seneo. Ang mga Seneo ay buhat sa angkan ni Hobab, na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Saananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor, kaya tinipon niya ang kanyang 900 karwahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Lusog ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh." Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol nila Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhay. Samantala, nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Hail na asawa ni Seneyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Habin ng Hasor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Hail na papalapit si Sisera, sinabi niya, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Hail sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Hail, "Nauuhaw ako, maaari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?" Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli. Sinabi ni Sisera, "Diyan ka muna sa may pintuan ng tulda. Kapag may nagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Hail naman ay kumuha ng maso at tulos ng tulda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito
hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Haben, ang haring Kananeo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Kabanata 5. Nang araw na iyon, ang awit na ito ay inawit ni Deborah at ni Barak, na anak ni Abinoam. Purihin si Yahweh, ang mga Israelita ay buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan. Mga pinuno at mga hari inyong dinggin. Ako'y aawit kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Nasa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan. Nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan, tubig na mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh na nasa Sion, sa harapan ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Nang panahon ni Shamgar anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Hail, ang mga malalakbay ay lumilihis sa daan. Tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel. Ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel, ikay naging isang ina. Pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Ang pagmamalasakit ng puso ko'y sa mga pinunong Israelita, na kusang nag-alay ng sariling buhay nila. Purihin si Yahweh. Umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang maiinam na latag ang inuupuan ninyo, at kayong mga naglalakad saan man patungo, sabay sa himig ng mga pastol sa tabing balon, kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh, mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon. Sa pintuan ng lungsod, pumasok sila roon. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka at bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka at dalhin mong bihag ang mga kumilos na ang mga dakila ng bayan. Alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim, kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin. Mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating. Gayon din ang mga pinuno sa Zebulon nang galing. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Deborah, gayon din kay Barak na tagapanguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya, di nila malaman kung sila ay sasama. Bakit ayaw ninyong iwan ang pastulan? Hindi nyo ba maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben sa pagpapasya'y nahirapan. Ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Hordan. Ang mga barko'y hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher sa tabing dagat nagpaiwan. Sila'y nanatili sa mga daungan. Itinaya ng Zebulon ang kanyang buhay, gayon din ang Naphtali na humarap sa digmaan. Ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan, sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak, pati mga bituin ay nakipaglaban. Nilabanan si Sisera buhat sa kalangitan, at sa kanilang pagtawid sa ilog ng tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon. Gayunman kaluluwa ko tumatagkat magpatuloy. Sa bilis ng takbo ang yabag ay walang humpay, kabayong matutulin sila ang nasa lakay. Sumpain
ang meros, sabi ng anghel ni Yahweh. Sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan. Nang digmain ni Yahweh ang mga kalaban, higit ngang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ng Sineyon si Heber, sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Si Sisera ay humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Jael. Malinamnam na gatas sa sisidlang mamahalin, at habang ang tulos ng tulday hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday. Ibaon ang tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Sa paanan ni Jael si Sisera ay nahandusay, sa kanyang paanay bumagsak at namatay. Itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana, naiinip hindi mapakali, nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa? Kabayo at karwahe niya'y masyadong naantala. Babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya, at sa kanyang tanong, ito rin ang sagot niya. Nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila para sa isang kawal, isang babae o dalawa. Mamahaling kasuotan para sa kanyang ina, at magarang damit naman para sa kanya. Ganyan nawa malipol ang iyong mga kalaban, o Yahweh, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan. At nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon.